Imagine ninyo mga kabunyog, sabi ni Robin Padilla, ang paliwanag ni Robin Padilla tungkol sa pagtakas kay Bato. Thursday morning, sabi ko, pare, uwi muna ako. Kasi hinahanap na ako ng asawa ko. Eh sabi ni Bato, pare, sabay na ako sa'yo. Wala nga naman sabihin kung hindi. Kasi wala siyang kotse eh. Di ba hinatid lang siya ng kotse ni SP Alan? Ako naman, hindi ko pa talaga inisip magpakailan na kailanman na kami tumatakas. O, yan mga kabunyog. So ang sinasabi ni Ruben Padilla, ang ano niya, ang ang kalusot ni Robin Padilla, hindi naman daw sila tumakas. Ang alam daw nila, ay ang alam niya, hindi sila tumatakas. Ha? Bakit hindi sila tumatakas? Ang sabi niya, hindi naman fugitive si Bato. Hindi naman daw ito pugante. Sabi ni Robin, ay pauwi na daw siya kasi 3 araw niya na daw sinasamahan si Bato doon sa Senado. 3 araw na daw. Galit na daw yung asawa niya. O kaya nagpaalam na daw siya, aalis na daw siya. Ha? Kasi galit na daw yung asawa niya, si Mariel. Ang sabi daw ni Bato, sabay na ako sa iyo, pre. Oh. Tapos, nung actually, may kadugtong pa yung kwento na yan. Oh, ang sabi ni Robin, sumakay daw si Bato, tapos pagdating sa Makati, bumaba. Hindi niya na daw alam kung saan pumunta. Ang mga kabunyog, mga kabayan, anong akala niya sa sambayan ng Pilipino? Anong akala niya sa mamamayang Pilipino? Ha? Tanga? Papaniwalaan niya sa ganung kwento? Ha? Pero tayo, kahit ordinaryong tao, kahit hindi na matalinong tao, karaniwang tao na lang, mapapaniwala niya ba sa kwentong ganyan? Ha? Mapapaniwala niya sa ganyang sinabi ni Ruben Padilla? Ha? Mga kabunyog, hindi daw siya nag-iisip na tinakas niya si Bato. Nakisakay daw si Bato sa kanya eh. Kasi pauwi na daw siya kasi 3 araw na siyang hindi umuwi sa bahay niya. Galit na daw yung asawa niya. Pero nung paalis na daw siya, nagsabi daw si Beto, pre, makisabay ako sa'yo. Pagdating daw sa Makati, binaba niya doon. Hindi niya na daw alam kung saan. Ang tindi na ka. Ha? Mga kabunyog, mga kabayan, ang tindi nito ni Robin Padilla. Talagang napakalaking katangahan to. Kala niya maniniwala ang tao sa ganyan? Na, ano kasi ngayon mga kabunyog, naiipit sila sa nangyari. Naiipit sila sa nangyari. Kahit yung sinasabi nilang under attack ang Senado, gusto nilang makuha yung simpatya ng mga tao na parang ginigipit sila, hinaharas sila, parang yung Senado pinag-initan, kaya ni-raid, nilusob daw ng NBI. Ay ang mga ebidensya, CCTV pa yan, hindi naman nagsisinungaling ang CCTV. Mga ano yun eh, mga kuha yun ng CCTV, malinaw, wala namang pinapuputukan si Aplaska. Malinaw, wala namang NBI na pumasok. So, ibig sabihin, gawa-gawa lang nila yon. O ngayon, napapahiya sila. Dinadaanan nila ngayon sa mga iyak-iyak ni Pia Cayetano. Di ba, mga kabunyog? Tapos itong si Ruben Padilla, ha? Parang barkadahan lang ang nangyayari, ha? Iniskortan niya para makatakas si Bato. Ay ngayon na iimbestigahan siya at magpapaliwanag siya niyan. Kasi senador ka, gagawin mo yung ganun? Gagawin mo yung ganun? May warrant of arrest si Bato de la Rosa. Ngayon ay, tulad niyan, sinasabi na ng Korte Suprema na walang TRO silang ibibigay. Denied yung TRO. Ibig sabihin, valid yung warrant. Sila na lang naman ng mga DDS ang naniniwala na hindi valid ang warrant. Kaya paulit-ulit sila, pinagluloko nila ang mga sarili nila. Sabi ni Ruben Padilla, hindi daw valid yung warrant. Sabi din ni Marcoleta, hindi valid ang warrant. Sabi ah, ni ni Alan Peter Cayetano, hindi valid ang warrant. Tingnan nyo ngayon, hindi sila naniniwala na valid ang warrant, napapahamak sila. Umaasa sila na i-issuehan sila ng TRO ng Korte Suprema. Wala naman. Mga kabunyog, mga kababayan. So ang nangyari ngayon, si Robin Padilla iimbestigahan kasi kailangan niyang magpaliwanag.
Kasi ang sabi nila noon, ah, hindi inaresto si si Bato kasi nangako sila Robin Padilla, sila Alan Peter Cayetano na isa sa ilalim muna sa protective custody ng Senado si Bato. Babantayan nila ito, hindi nila ito palalabasin, pero ang kapalit naman, wag munang arestuhin ng mga autoridad. Pumayag naman ang NBI. Oh, ganun yung kondisyon nun. Hindi muna inaresto si Bato para kumbaga para tahimik, wala munang gulo, hindi muna aarestuhin. Pero ang Senado naman, babantayan si Bato. Pag sandaling kailangan ito, ipe-present ng Senado. Yan ang ibig sabihin ng protective custody. O ang ginawa ni Robin, pinatakas nila. Ah, siya yung nag-drive pag-alis. Ngayon, sasabihin ni Robin, hindi niya naman pinatakas. Anong akala niya? Ah, tapos magpapalusot pa. Ha? Nakisakay lang daw si Bato, hindi niya naman daw alam kung anong plano nito. Pero siya daw, ang alam niya, hindi niya ito pinatakas kasi ang alam niya, hindi naman ito wanted. Ay, ang tanga talaga ng anong ito, mga kabunyong. Ang tindi. Ha? Nakakalungkot na ganyan ang na chair na senador yan noong 2022 Pero ganyan yan. Ang tindi mga kabunyog. O ngayon, bahala siya. Kasi pag napatunayan siya sa obstruction of justice, sa ilalim ng Presidential Decree number 1829, when the offense is committed by public officials, yung obstruction of justice, it carries the penalty of perpetual disqualification from holding public office. Yun. Matindi ito mga kabunyog. Ha? Ha? Kumbaga, ang perpetua ang obstruction ah, ang obstruction of justice sa ilalim ng Presidential Decree number 1829, kapag guilty ka sa obstruction of justice at ikaw ay official, public official ka, ang kasabay na penalty niyan, perpetual disqualification from holding public office. O yan. Kaya nagpipilit ngayon magpalusot si Rubin kasi akala niya okay lang yung ginawa niya. Ngayon, gumagawa siya ng kwento-kwento, palusot, alam naman nating palusot dahil ito na, lumalabas, mabigat ang ginawa niya. Anong paliwanag niya na tungkol kay Bato? Hindi niya naman daw itinakas. Hindi naman siya kasi nakisabay lang naman daw ito. Hindi niya naman daw alam kung anong plano ni Bato. Oh, alam nga naman daw sabihin niyang hindi pwedeng makisabay sa kanya. Ang ganyang paliwanag, yan napakatanga niyan. Sino pinagluloko niya niyan?